Hey guys, kamusta na kayo? So welcome back sa aking YouTube channel, Annalyn Tapa. So ang dami ko guys na nare-receive na mga comment, katanungan doon sa in-upload kong video noong 2023 kung paano ba magparami ng subscriber sa YouTube. So ngayon, bibigyan ko kayo uli ng tips and advice kung paano ba dumami ang inyong subscriber dito sa YouTube. Tips number 1, so gawin yung more professional yung inyong YouTube channel. So maglagay kayo guys ng profile picture, cover photo, at pumili kayo ng pangalan ng inyong YouTube channel. So aking ginamit na pangalan ng aking YouTube channel guys is yung pangalan ko talaga. So Annalyn Tapa. So hindi ako gumamit ng ibang pangalan. So iwasan yung gumamit ng mga pangalan ng mga artista or pangalan ng mga model. So mas maganda guys, sarili ninyong pangalan or pumili kayo ng pangalan na unique, short lang, huwag niyong lagyan ng mga numbers, huwag kayong mag-add ng maraming numbers, mga characters. So iwasan yung gumamit ng mga ganyan para madaling matandaan ng inyong mga viewers kapag hindi pa sila nakapag-subscribe sa inyong YouTube channel. So napakahalaga guys na maglagay kayo ng profile picture sa inyong channel. So sino ba namang magsa-subscribe sa inyo kapag wala kayong profile picture, di ba? So dapat kung ano yung content nyo, yun ang ilagay nyo. Halimbawa, cooking vlog, travel vlog, or sarili nyong photo. Kagaya sa akin, di ba? Sarili kong photo, huwag kayong gumamit ng ibang photo para lang akala nyo pag gumamit kayo ng photo ng mga model or artista, sikat na artista, so may magsa-subscribe sa inyo. So hindi, kasi isipin nila impostor kayo, hindi kayo totoo dahil syempre yung mga artista is may sarili talagang YouTube channel, di ba? So iwasan nyo yan guys. So napakahalaga din guys na maglagay kayo ng cover photo or YouTube channel art. Kung sa Facebook is cover photo. So kagaya nito sa akin, mayroon akong cover photo, di ba? So ang aking channel is more tutorial. Kaya ang nakalagay din sa aking cover photo or YouTube channel art or YouTube banner is tutorial. So kapag kung ano yung content nyo, travel vlog, cooking vlog, about exercise, so dapat yun ang ilagay nyo guys para malaman ng mga viewers nyo kapag hindi pa sila nakapag-subscribe sa inyo na ang channel na ito is about tutorial, is about cooking vlog, at kung ano pa. So kapag hindi nyo pa alam kung paano maglagay ng mga profile picture, gumawa ng profile picture, banner, cover post, so panoorin nyo lang guys sa aking tutorial playlist. So napakarami kong mga tutorial kung paano gumawa at paano maglagay ng profile picture at YouTube banner. Tips number 2, magsimula na kayo right now. So paano kayo magiging isang content creator or magiging isang YouTuber kapag hindi pa kayo mag-start, di ba? So kapag meron kayo guys, Wi-Fi, free Wi-Fi, camera yung mayroong camera yung inyong mga cellphone. So since nag-start ako guys, so ang ginagamit ko pa rin is mobile. So Android yung gamit ko dahil mas madali sa akin mag-edit ng video kahit wala akong Wi-Fi, kahit lalabas ako. So pwede kong i-edit yung mga videos ko kasi meron namang apps editor guys kagaya ng InShot na kahit wala kang internet, so pwede kang mag-edit ng video, pwede mo siyang ma-save. So wag niyo nang hintayin yung tamang panahon. Next week na ako mag-start, so bukas na ako mag-start, next month na. So hindi talaga kayo makakagawa ng content or hindi talaga kayo magiging isang content creator or YouTubers kapag hindi kayo mag-start right now. Tips number 3, so upload quality videos. So lagi ko ito guys ina-advise na napakahalaga ang quality videos na i-upload nyo sa inyong YouTube channel or nag-Facebook ba kayo, nag-FB Reels ba kayo, TikTok. So 'di ba, napakahalaga guys na quality videos. So mag-aral muna kayo mag-edit ng video. Hindi man perfect sa una pero paunti-unti guys magiging perfect din kayo dahil ako dati, so wala talaga akong kaalam-alam, zero knowledge ako nung nag-start ako guys mag-vlog. So hindi talaga ako nag-give up. So everyday, so nanonood talaga ako ng mga tutorial videos kung paano ba mag-edit ng videos at kung ano ba yung mga video na tatangkilikin ng mga viewers nyo. Kagaya ng ngayon guys, napaka-trending ngayon, 'di ba? Yung mga simple life living, yung mga pamumuhay sa bundok, 'di ba? Nagtatanim at kayo rin ang nag-harvest, niluluto nyo. So napakarami guys ng mga content creator na gumagawa niyan. At kasi guys, kapag yung mga ganyang content din is tinatangkilik din kahit ibang lahi, 'di ba? Kahit mga foreigner. So gusto-gusto nila kasi relaxing. So pag ako guys, kapag may bibigyan ako ng chance, so
kapag meron akong kahit maliit lang na lupain sa bundok, so papatayuan ko yan ng bahay kubo at doon ako gagawa ng mga content na mga relaxing, yung nagluluto ng mga simpleng ulam, 'di ba? So tips ko sa inyo 'yan. At kung ano ba yung mga content na kagaya sa akin guys, tutorial. So tinatangkilik nyo ng mga viewers ko ang aking tutorial kasi may natutunan kayo, 'di ba? Meron kayong matutunan paano mag-edit ng videos, paano maglagay ng mga thumbnail, gumawa ng thumbnail, mga YouTube banner at kung ano pa. So dapat isipin nyo na ang iba, ang makaka-relate mga viewers nyo, hindi lang kayo. So napakahalaga guys na mag-upload kayo ng quality content. Tips number 4. So, don't expect too much. So, wag kayo guys mag-expect na kapag nag-start kayo or nag-upload kayo ng videos sa YouTube or saan social media man kayo is magbo-viral ka agad yung inyong mga videos. Marami ka agad subscribers, marami ka agad followers or views. So, wag kayo mag-expect guys. Kasi ako dati nung nag-start ako, so happy na ako guys na magkaroon ako ng 5 views, 10 views, 15 views. Kasi hindi naman tayo sikat guys na mga artista na kahit sa pag-upload pa lang natin ng videos, so marami na kaagad views, followers kasi kilala na sila at mayroon na silang mga fans na sinusundan sila at gustong malaman kung ano ba yung mga pinagagawa nila, 'di ba? So tayong mga ordinaryong content creators, huwag tayong mag-expect ng marami kaagad tayong mahahakot na subscriber or views. Kaya maraming maraming mga content creator, lalo na yung mga baguhan na nawala ng gana, nag-stop na sa pag-upload or sa paggawa ng mga content dahil kapag nag-upload nga sila, so wala namang views kahit anong effort pa nila sa kanilang content. So walang views, walang subscriber. Kaya dapat guys, enjoy nyo lang yung ginagawa nyo, patuloy lang. So huwag kayong mag-expect ng marami kagad subscriber kapag mag-upload kayo dahil lahat naman guys ng mga content creator, so nagsimula yan sa zero. Tips number 5, be consistent. So, huwag kayo guys mapagod sa pag-upload ng videos nyo. So, ako, nung may work ako guys, nung nag-work pa ako sa labas, so kahit busy ako, so gumagawa talaga ako ng paraan na makapag-upload ng videos kahit once a week, twice a week. Kasi napakahalaga guys na maging consistent kayo. So, huwag nyo namang hintayin yung 1 buwan, 2 buwan bago kayo makapag-upload. So, gumawa kayo ng video. Kung busy kayo, kahit once a week, twice a week, madidetect din yan guys ni YouTube algorithm na active kayo. Kaya unti-unti niya yang ipopromote yung inyong mga videos kapag nag-upload kayo palagi sa mga viewers. So wag kayo guys tamarin guys na mag-upload. Kung mapagod man kayo, so magpahinga lang at bangon uli, upload ng videos at mag-try kayo, experiment kung ano ba yung mga patok sa viewers nyo. Tips number 6, engage your viewers, subscribers, at sa ibang content creator. So kapag content creator na kayo guys or YouTubers, so dapat yung mga comment ng inyong mga viewers or subscribers, so dapat replyan nyo yan. So huwag kayong tamarin sa pag-response ng mga katanungan nila. Kahit ako guys, kahit busy ako, so nire-replyan ko yung aking mga viewers, hina-heart ko yung kanilang mga comment para ma-feel nila na active kayo, napansin nyo sila. Then, mahalaga din guys na makipag-engage kayo sa ibang content creator. So, manood kayo ng mga videos nila at mag-iwan din kayo ng comment na naaayon sa kanilang video. So, wag naman kayong mag-iwan ng comment doon para lang maghanap din ng mga subscribers. So, dapat guys, kung ano ba yung content ng content creator, so dapat naayon yung iiwan yung comment doon. Kasi ako minsan may mga nababasa akong comment sa aking videos na nanghahakot lang sila ng ibang subscribers para makipagdikitan. So dapat guys, gandahan nyo naman yung comment. Kasi ako, kapag maganda yung comment, na-inspire ako at binibisita ko rin yung bahay or channel ng isang content creator na yun. At kapag nagustuhan ko yung content niya, so sinasubscribe ko rin. So the last one guys is do live. So napakahalaga guys na mag-live kayo. So nakakatulong ang pag-live dahil mapapaangat din yung inyong watch time lalo na kapag nag-start pa lang kayo. 'Di ba? Ang pinakamahirap na requirements ni YouTube is yung 4,000 watch time. So dapat mag-live kayo at nakakatulong guys dahil marami din kayong makikilalang mga ibang content creator
mag-join sa inyong live. Sana guys may natutunan kayo sa video tutorial ko na ito at maraming salamat sa panunood. Kung meron kayong mga question, suggestion, and request, just leave a comment down below. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-click nyo lang ang subscribe button sa baba at i-click nyo na rin ang bell notification para ma-notify kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Always be happy guys, be positive, avoid nega. See you next time.